Macy's POV. San ba talaga tayo pupunta? Ito bang sasakyan natin? Natatakot ako, Lucio. Baka mahulog ako. Kinakabahan kong bigkas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumakay ako ng big bike at hindi ko alam kung kaya ko ba. Don't worry, ako ang bahala sa'yo. Mas may thrill kasi ang pagsakay sa big bike kapag malayo ang biyahe. Nakangiti niyang sagot habang sinusuotan niya ako ng helmet. Wala na akong choice pa kundi ang tumango na lang. Basta, kumapit ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo. Nakangiting bigkas niya. At nang masigurado niya na maayos niya nang naisuot sa akin ng helmet, nagsuot naman siya ng sarili niyang helmet at pumuwesto na sa harapan. Pagkaupo niya, in-start niya na kaagad ang makina. Kaya wala na akong choice pa kundi ang yumakap ng mahigpit sa kanya. Napasulya pa nga ako kay DJ na noon ay seryosong nanonood lang sa amin hanggang sa tuluyan ng patakbuhin ni Lucio ang kanyang big bike. Kapituko ako sa takot na mahulog. Noong una kinakabahan pa ako, pero hindi naglaon, nag-enjoy na din naman ako sa biyahe namin. Tama si Lucio, mas enjoy ang biyahe kapag naka-big bike. Feeling ko lumilipad ako. Isa pa, hindi naman nakakatakot dahil may mga kasabayan naman kami sa kalsada. Sa sobrang pag-enjoy ko nga, hindi ko na namalayan pa na nakarating na pala kami sa una naming destinasyon. Ipinark lang ng maayos ni Lucio ang kanyang big bike bago niya pinatay ang makina at bumaba. Sunod na din akong bumaba habang nakaalalay niya. So, kumusta? Ayos ba? Nakangiti niyang tanong sa akin habang tinatanggal niya ang helmet ko. Yes, sobra. Ang ganda ng lugar na to, Lucio. Nakangiti kong sagot sa kanya. Hindi ko mapigilan ng ilibot ang tingin sa buong paligid at hindi ko mapigilan ang mamangha, lalo na nang matanaw ko ang papalubog na araw. Yes, maganda talagang lugar na to. Kaya nga dito kita dinala dahil alam kong mag-e-enjoy ka. Nakangiti niyang sagot bago niya ako hinawakan sa aking kamay. I love you, Macy. Ngayong nasa tamang edad ka na, gusto kong sulitin ang mga araw na kasama ka. Gusto kong kasama ka sa lahat ng mga adventures ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. I love you too, Lucio. Yes, gusto kong samahan ka sa adventure na yan. Nakangiti kong sagot sa kanya. Mahilig akong gumala nung bago kita nakilala. Nahinto lang nung nakilala kita dahil mas gusto kong palagi kang kasama. Tsaka masyado na ding naging busy kaya ngayon lang ulit nasundan after ng ilang buwan din. Nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga? Mahilig ka sa mga ganitong lakad? Yes, sobrang hilig. Pero syempre, kasama ko ang mga kaibigan ko. Teka lang, dun tayo sa coffee shop para makaupo ka makapagpahinga at mas makita mo ang ganda ng buong paligid. Nakangiti niyang sagot sa akin. Sabay giya niya sa akin patungo sa pinakamalapit na establishment na nakikita ko. Kahit na medyo mataas na ang lugar na ito, kapansin-pansin na medyo marami pa ring mga customers. Karamihan din sa mga napapansin ko ay mga couple. Pagkapasok namin sa loob ng coffee shop, kaagad na sumalubong sa pangamoy ko ang halimuyak na mabangong aroma ng kape. Feeling ko lalong nabuhay ang dugo ng aking katawan dahil doon. Pinili namin ni Lucio ang pwesto sa second floor ng coffee shop, kaya lalo kong na-appreciate ang ganda ng buong paligid. Ang ganda talaga dito! Nakangiti kong muling bigkas. Napansin ko pa nga ang paglapit ng waiter sa amin, pero hinayaan ko na lang si Lucio ang umorder. Mula ulo hanggang paa, kilala niya na ako. At alam niya na din naman ang mga hilig ko. Sa totoo lang, hindi ko akalain na makaka-experience ako ng mga ganitong bagay. Siguro nga sobrang laki na ng ipinagbago ng buhay ko, kumpara ng dati. Na labis kong ipinagpasalamat. Umorder ng hot coffee si Lucio para sa sarili niya at cold drinks naman sa akin. Sinamahan niya din iyon ng iba't ibang klaseng sweets at pasta, kaya naman lalo akong nag-enjoy. Ni hindi na nga namin pareho na malaya ng paglipas ng oras at ang lalong pagdilim ng buong paligid. Hala, gabi na. Saan tayo pupunta pagkatapos dito? Nag-aalala kong tanong kay Lucio. Kanina pa tuluyang lumubog ang haring araw at kalat na ang dilim sa buong paligid. Napag-alaman ko din na part ng Tagaytay itong napuntahan namin. Kaya pala medyo malamig na din ang samyo ng hangin dahil nasa mataas na lugar nga naman pala kami. Don't worry, may rest house kami dito. At imbis na bumalik pa tayo ng Maynila, doon tayo magstay mamaya. Marami pa tayong time para maglibot. Kaya let's go? Nakangiting sagot niya sa akin sabay tayo at inilahad niya pa ang kamay niya sa akin. Kaagad ko na din tinanggap iyon at hawak kamay kami naglakad palabas ng nasabing coffee shop. Sa pagkakataon na ito, ramdam ko ang pagiging girlfriend ni Lucio. Ramdam ko ang presensya niya at pag-aalaga sa akin.
Bumalik kami ng big bike niya at naglibot pa sa buong paligid. Kahit gabi na, marami pa rin naman kaming nakakasabayan na alam kong kagaya namin ni Lucio ay couple din at nagpapalipas lang ng oras. 2 lugar pa ang hinintuan namin at wala kaming ginawa kundi ang mag-picture-picture. Cellphone niya ang gamit namin palagi. Eksakto 10:00 ng gabi nang napagpasyahan namin pareho na umuwi na ng rest house kung saan hindi ko ulit mapigilan ang mamangha nang makapasok kami ng tuluyan. Ang rest house na tinutukoy ni Lucio ay isang malawak yata na farm kung saan mula sa gate, kailangan pang tumakbo ng ilang kilometro bago makarating sa pinakabahay. Good evening, sir. Ma'am. Kaagad na salubong sa amin ng isang medyo may edad ng babae. Hindi ko mapigilan ang ilibot ang tingin sa buong paligid. Ibang design at ayos ang nakikita ko kumpara sa bahay nila Lucio sa Maynila, pero hindi maikakaila ng ginastusan din talaga ng malaki ang naturang bahay. Nagsusumigaw ang karangyaan sa buong paligid. Good evening, Manang. Kumain na kami sa labas, kaya wag mo na kaming alalahanin. Sagot ni Lucio kay Manang habang hindi niya binibitawan ang pagkakahawak sa aking kamay. Opo, sir. Naayos na nga po pala namin ang kwarto nyo at pwede na po kayong magpahinga. Nakangiting sagot ni Manang sa amin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ni Lucio bago niya ako iginiya paakyat sa second floor. Sino lang ang nakatira dito? Nagtataka kong tanong kay Lucio. Caretaker at ilang mga tagalinis. Actually, bihira lang talaga namin na pupuntahan ang bahay na to dahil masyadong mataas ang lugar at kailangan pang kumain ng maraming oras by land sa biyahe. Ayaw nila mami at daddy ng ganon. Tama din ang mga kapatid ko na pumunta dito kaya ako lang nagtsatsagang pumupunta dito. Nakangiting sagot niya sa akin. Bakit pa kayo nagpatayo ng bahay dito gayong ayaw nyo pala? Nagtataka kong tanong. Dahil sa mga produkto, majority sa mga prutas at gulay na makikita mo sa bahay ay galing dito. Mas preferred nila mami at daddy na kumain ng sariling pananim kaysa bumili sa market. Nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kaya pala ang daming prutas at mga gulay palagi sa bahay nila. Iba-iba depende sa season. Dito pala nanggagaling. Well, iba na talaga ang mga mayayaman. Mas tipid pala sila ng hamak pagdating sa pagkain. Dahil may sarili silang lupain na natataniman para masiguro ang quality ng kinakain nila. Pagdating namin sa second floor ng naturang bahay, diretso kami sa isang pintuan. Pagkatapat namin, diretsong binuksan iyon ni Lucio at sabay na kaming pumasok sa loob. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Medyo napagod din ako. Nanibago din ang katawan ko sa biglang malayo ang biyahe. Nakangiti niya pang bigkas at diretso siyang naglakad patungo sa malaking bintana ng silid at isinara ang makapal ng kurtina. Dito din ba ako matutulog? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko kasing wala na yata siyang balak na lumabas ng kwarto at lumipat sa ibang silid. Napansin ko din na inuumpisahan niya ng tanggalin ang jacket pati na din ang kanyang medyas. Ang sapatos kasi namin na gamit ay nahubad na namin bago kami tuluyang pumasok dito sa bahay. Why? Ayaw mo ba akong makasama sa iisang silid? Kunot noon niyang tanong sa akin. Ramdam ko din sa boses niya ang tampo, kaya naman kaagad akong umiling. Hindi naman sa ayaw, naninigurado lang ako. First time ko sa bahay niyong ito at nakakatakot din kung mag-isa lang ako sa isang silid. Baka may mumo. Pabiro kong sagot sa kanya. Isang matamis na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago siya sumagot. Well, yeah, may mumo nga. Pero huwag kang matakot. Harmless naman ang mumo na kilala ko. Nagtatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. May mumo bang harmless? Ang mumo nangangain ng tao, Lucio. Nakalabi kong sagot. Ibang mumo yata ang tinutukoy niya, kaya bahala siya. Well, tingnan natin mamaya kung nangangain ba talaga ng tao ang mumo na alam ko. Siya nga pala, yun ang banyo. Mauna ka nang gumamit para makapagpahinga na tayo. Sagot niya sabay turo sa isang nakasarang pintuan, kaya kaagad akong naglakad patungo doon. Kanina pa kaya ako naiihi. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, diretso na ako ng toilet bowl. Habang umiihi, abala naman ang mga mata ko sa kakacheck ng buong paligid. Malaki din ang naturang banyo at kumpleto na sa gamit. May mga cabinet na naglalaman ng mga towels at bathrobe. Kaya pagkatapos kong gumamit ng toilet bowl, nagpasya na din akong hubarin ang lahat ng aking kasuotan para maligo. Feeling ko nanlalagkit ang buo kong katawan. Feeling ko din, punong-puno ng alikabok ang buo kong katawan. Ilang oras din kaming nasa biyahe ni Lucio, kaya naman pawis na din talaga ako. Hindi naman ako pagod
dahil nakailang hinto din kami, kaya pwede naman siguro ako maligo. Hindi naman siguro ako mapapasma. Nakakahiya din kasing mahiga sa kama kung nanlilimahid ang katawan ko sa dumi. Lalo na at alam kong tatabi na naman si Lucio sa akin sa pagtulog. Pagkahubad ko sa aking mga kasuotan, tinimpla ko muna ang tubig na lumalabas sa shower bago ako tumapat. Kaagad akong nakaramdam ng kaginhawaan nang tuluyan ng dumaloy ang tubig na nagmumula sa shower na may eksaktong temperatura. Kasalukuyan kong sinasabon ang buo kong katawan nang maramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng banyo. Kaagad na napakunot ang noo ko at dali-daling hinawi ang shower curtain at sumilip sa labas at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang sumalubong sa paningin ko si Lucio. Kagaya ko, hubot-hubad na din siya at nakangiting naglalakad patungo sa gawi ko. Lucio, saglit lang, hindi pa ako tapos naliligo pa ako. Kinakabahan kong sambit. Ilang beses kami nagsama sa iisang silid at ito ang unang pagkakataon na pinasok ako ni Lucio sa loob ng banyo, gayong alam niya namang hindi pa ako tapos. Hindi ko na kayang lagit, sasabay na ako sa iyo sa paliligo. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway, lalo na nang masilayan ko ang kanyang kahubdan. Gosh, ito ang kauna-unahang pagkakataon na malaya kong napagmasdan si Lucio na walang saplot at hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang katawan niya sa malapitan. Namumukol ang kanyang muscle at ang abs. 6 packs? Noong nasa hotel kami aksidenteng natanggal ang tapis na tuwalya sa katawan niya. Pero sandali lang naman iyon. Natilang pa ako noon at hindi ko masyadong natitigan. Iba ang noon at iba ang ngayon. Malaya kong napapasadahan ang tingin ng katawan niya na walang ni isang saplot. Ngayon, pwede kong titigan hanggang gusto ko dahil mukhang gusto niya atang ibalandras sa harapan ko. Mula muka, pababa ng pababa ang pagtitig ko at halos lumuwa ang mga mata ko nang tumambad sa paningin ko ang pang-ibaba ni Lucio. Enjoying the view? Nakangisi niyang tanong sa akin. Kaya kaagad akong bumalik sa wisyo. Bigla akong nakaramdam ng pag-iinit sa aking muka sa isiping nahuli ako ni Lucio kung paano ko titigan ng kanyang katawan habang nakasilip ako dito sa may shower curtain. Hindi labas ka muna, hindi pa ako tapos maligo. Angil ko sa kanya para mapagtakpan ng pagkapahiya ko. Huling-huli niya pa naman ako kung paano ko pasadahan ang tingin ng kanyang katawan at sobrang nakakahiya iyon. Huwag kang unfair sa akin, May Macy. Nakita mo ng lahat sa akin, kaya hindi ako papayag na ipagdamot mo sa akin na makita din ang sayo. Nakangisi niyang sagot, kasabay ng paghawi niya sa shower curtain at mabilis na pumasok dito sa loob ng shower room. Lucio, ano ka ba? Sinasabing hindi pa ako tapos Kulang sa tapang ang katagang nabitawan ko dahil sa sobrang hiya. Hindi ko din malaman kung ano ang una kong tatakpan. Lalo akong nakaramdam ng pagkapahiya nang mapansin ko kung paano niya ako pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ko na din sa mga titig niya ang nag-aapoy na pagnanasa. Kaya naman, hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Alam mo ba kung gaano ka kaganda ngayon sa paningin ko, Macy? Garalgal ang boses na bigkas niya. Lalo siyang lumapit sa akin at hinawakan ang dalawa kong kamay na nakatakip sa aking kahubdan. Lucio, anong ginagawa mo? Nahihiya ako. Mahinang sambit ko, kasabay ng tuluyang pagkakatanggal ng mga kamay na pilit na nakatakip sa aking kaselan. Hayaan mo mapagmasdan ko ang maganda mong katawan, Macy. Kaya tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. At sana wag mong ipagdamot sa akin. Mahinang bigkas niya at habang patuloy ang paghagod ng tingin niya mula ulo hanggang paa. Lucio, ano nga yun? Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya na lang ang kininang labi ko. Mapusok at nakakapanginig ng tuhod ang ginawa niyang paghalik sa akin. Tuluyan niya na ding naidikit ang kanyang katawan sa katawan ko at para akong napapaso nang maramdaman ko kung gaano kainit ang kanyang katawan. Lucio? Mahinang anas ko nang pansamantala niyang iniwan ang labi ko at matiim na tinitigan ako sa aking muka. Iilang buwan din ako nagpigil, Macy, at gusto ko tang angkinin ngayong gabi mismo. Mahinang bigkas niya bago muling naglapat ang aming mga labi. Hindi ko alam pero kakaibang Lucio ang nakikita ko ngayon. Siguro nga sa loob ng halos 2 buwan na hindi kami nagkita, sobrang na-miss niya din ako. Yun nga lang, nakakailang dahil walang saplot kami pareho. Lucio, pwede bang tapusin na muna natin ang pagliligo natin? Bigkas ko,
lalo na at dahan-dahan ang bumababa ang halik niya patungo sa aking leeg. Kagaya ko, basang-basa na din siya galing sa tubig na nagmumula sa shower. Pero mukhang hindi naman siya sa paliligo interesado, kaya siya pumasok dito sa loob ng shower room. Mas interesado yata siya sa akin dahil halos mamagana nga ang labi ko sa sobrang gigil at tagal ng halika namin. Para akong biglang nawala ng lakas at mabuti na lang nakaalalay siya sa akin, kung hindi baka kanina pa ako natumba. Gusto ko tuloy siyang questionin ngayon. Bakit ngayon niya lang ito ginawa sa akin? Ngayong sobrang sarap naman pala. Nakaka-addict na nakakangilo na hindi ko maintindihan. Are you sure ready ka na? Mahinang tanong niya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang hindi maipaliwanag na damdamin, kaya nakangiti akong tumango. Binuhat na niya ako at dinala sa kama. Pareho ng tagaktak ang pawis sa aming mga katawan. Walang silbi ang buga ng malamig na aircon dahil pareho na kaming naliligo sa aming pawis. Malapit na din ako. Ilang saglit pa sabay naming narating ang rurok. Parehong habol ang aming paghinga. I love you, Missy. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko habang ninanamdam ko ang katagang lumabas sa labi niya. Nakakakilig at nakakataba ng puso. I love you too, Lucio. Huling katagang nabitawan ko bago ako nakatulog dahil sa sobrang pagod. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog, pero nagising ako kinaumagahan na masakit ang buo kong katawan. Pakiramdam ko bugbog na bugbog ang katawan ko at kahit na ang paggalaw ay sobrang nahihirapan ako. Good morning. Narinig kong mahinang sambit ni Lucio. Kagaya ko, mukhang kakagising niya lang dahil namumungay pa ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Good morning. Walang energy kong bigkas at hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang maramdaman ko na sobrang sakit ng balakang ko. Nananakit yata ang lahat sa akin. Lalo na ang nasa pagitan ng hita ko. Naiihi ako at gusto kong bumangon muna para pumunta ng banyo. Hey, anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Bakit parang matamlay ka? Nag-aalala niyang bigkas. Naramdaman ko din ang pagdantay ng isa niyang palad sa noo ko habang kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Mukhang okay ka naman. Seryosong bigkas niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. Hindi ako okay at ramdam ko yun sa katawan ko. Masakit ang katawan ko. Gusto ko din sanang gumamit ng banyo. Nahihiya akong bigkas. Nakabalot ng makapal na comforter ang katawan ko, pero ramdam ko na wala ako ning isang saplot sa aking katawan. Ganun ba? Teka, kaya mo ba? Bubuhatin na lang kita. Seryoso niyang sagot sa akin, kasabay ng tuluyang pagbaba niya sa kama. Hindi ko mapigilan ang magulat nang biglang tumambad sa harapan ko ang hubot-hubad niyang katawan. Lucio, pwede mo magbihis ka muna? Nakangiwi kong bigkas. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, pero bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Lalo na nang mapatingin ako sa pang-ibaba niya. Missy, look at me. Don't tell me na hanggang ngayon nahihiya ka pa rin sa akin. Pagkatapos na may nangyari sa ating kagabi, parang hindi mo pa rin kayang tumitig sa akin ah. Pabiro niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Hindi mo ko masisisi kung bakit naiilang ako. Nang dahil sa pang-ibaba mo kaya masakit ang ano ko. Nakalabi kong sagot sa kanya. Ang ano? Aling ano? Nanunodyo niyang tanong sa akin. Kaagad ko naman siyang pinanlakihan ng aking mga mata. Lucio, magbihis ka na sabi eh. Ang dami namang tanong. Kunwari naiinis kong bigkas. Pero hindi naman maalis-alis ang pagkakatitig ko sa pang-ibaba niya. Ewan ko ba? Parang namamagnet ako sa pagkakatitig doon. At hindi ko din mapigilan ang mapaisip kung paano kaya niya napagkasya sa akin kagabi ang sandata niya. Ang laki kasi talaga eh. Hey, bakit ganyan ka makatingin? Nakangisi niyang tanong sa akin. Sabay pose. Kaagad naman akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi sa isiping huling-huli niya ako kung paano ko titigan ng pang-ibaba niya. Kung bakit naman kasi ang aga-aga at nakabalandra kaagad sa virgin kong mga mata. Teka, virgin ng mga mata? Yikes, noon yon. Ngayon hindi na. Hindi na pala ako virgin dahil naangkin niya na ako kagabi. At pareho naman kaming nag-enjoy. Siyempre, nakadisplay ba naman sa harapan ko yung ano mo eh. Di wala akong choice kundi titigan. Kagatlabi kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya habang titig na titig sa akin, kaya kaagad na ulit akong nag-iwas ng tingin sa kanya. At habang mahigpit akong nakahawak sa comforter na nakabalot sa aking katawan, dahan-dahan akong bumaba ng kama. Kailangan ko na talagang magbanyo
Puputok ng pantog ko kaya lang pagkaapak pa lang ng mga paa ko sa carpeted na sahig, hindi ko mapigilan ang mapangiwi nang maramdaman ko ang sakit at hapdi ng pagkababae ko. Shit, mukhang napuruhan nga yata ako Pambihira. Dahil sa sakit, hindi ko mapigilan ang mapangiwi at mapakapit sa headboard ng kama. Naging maagap naman si Lucio at mabilis niya akong nilapitan at hinawakan sa bewang. Hey, ano nangyayari sa'yo? Nag-aalala niyang bigkas. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Kaagad na din akong napakapit sa kanya para kahit papaano, makaamot ng kahit na kaunting lakas. Pwede bang alalayan mo ko papasok ng banyo? Kanina pa talaga ako naiihi Seryoso kong bigkas. Hindi na siya umimik pa, bagkus naramdaman ko na lang ang biglang pagkatanggal ang makapal na comforter na nakatakip sa aking katawan, na siyang dahilan kaya na-expose na din ang hubad kong katawan. Lucio, ang bastos nito! Angal ko. Isang malakas na pagtawa ang narinig ko mula sa kanya. Kasabay ng pag-angat ko sa ere. Hindi na ako nakapalagpa nang basta niya na lang akong buhatin at ipasok sa loob ng banyo. Anong bastos? Walang bastos sa taong willing na tumulong. Natatawa niyang sagot sa akin. Kasabay ng pagbaba niya sa akin sa mismong tabi ng toilet bowl. Ewan ko sa'yo. Sige na, labas ka na. Kunwari naiinis kong sagot sa kanya, kasabay ng pagyakap ko sa aking sarili. Paano ba naman kasi? Huling-huli ko siya kung paano niya ako suyuri ng tingin mula ulo hanggang paa. Ang damot nito, gusto ko pang titigan ka Willing din naman akong panoorin ka habang ginagawa mo ang morning routine mo. Nakangisi niyang sagot, kasabay ng pagdila niya sa sarili niyang labi. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Parang tanga lang itong si Lucio. May padila-dila pa ng sarili niyang labi. Which is first time niyang ginawa. Nagmumuka tuloy siyang ewan. Sige na, labas na sabi Bahala siya kung ayaw niyang lumabas. Basta iihi na ako. Okay, pero babalik ako. Sabay tayong maligo ha? Bigkas niya na sinabayan niya pa ng pagkintat at naglakad patungo sa may bathtub at binuksan ng tubig. Pagkatapos niyang gawin iyon, nakangiti niya akong tinapunan ng tingin bago naglakad palabas ng banyo. Kahit papaano nakahinga ako ng maluwag nang mapag-isa ako. Hindi pa talaga ako sanay na nakikita niya na ganitong wala ako ni isang saplot sa aking katawan. Masarap lang pala sa umpisa, pero masakit pala kapag tapos na. Heist, paano na kaya ako nito? Gayong kahit sa paglakad, hirap na hirap ako. Pagkatapos kong gumamit ng toilet bowl, naglakad ako patungo sa may lavatory. Akmang kukunin ko na sana ang toothbrush ko nang matigilan ako nang mapansin ko ang sarili kong refleksyon sa salamin. Para akong kinagat ng vampira sa hitsura ko. Halos magkulay violet ang leeg ko sa dami kong kiss mark. Lucio? Hindi ko mapigilang sambit. Hindi ko akalain na sobrang dami niya palang nilagay ng kiss mark sa akin kagabi. Paano kaya ako nito haharap sa mga kasama namin sa bahay sa pag-uwi namin? Pasaway talagang lalaking yon. Ni hindi man lang nag-isip bago niya ako lagyan ng ganito. Heist, sumusobra na yata ang Lucio na yun Pinagbigyan ko na nga siya kagabi. Nilagyan niya naman ako ng sangkatutak na ebidensya. Tapos ka na ba? Ligo na tayo. Wala sa sariling napalingon ako sa kanya nang maramdaman ko ang pagbukas ng pintuan ng banyo at muli siyang bumungad. Seryoso ko siyang tinitigan habang nakataas ang kilay ko. Ano to? Anong ginawa mo sa leeg ko? Seryosong tanong ko at talagang itinuro ko pa ang leeg ko sa kanya. Kaagad naman siyang naglakad palapit sa akin. Hindi mo ko masisisi kung bakit ang dami mong ganyan. Nakakagigil ka kasi kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Napasobra ang pagsipsip ko kagabi. Nakangisi niyang sagot kasabay ng paghawak niya sa bewang ko. Ewan ko sa'yo, paano nang pag-uwi natin sa Manila? Paano ko haharap sa mga kasama natin sa bahay kung ganito ang hitsura ng leeg ko? Seryosong tanong ko sa kanya. Di wag na muna tayong umuwi. Dito na muna tayo magstay. Hanggat hindi pa natatanggal ang mga kiss mark na yan. Problema ba yun? Natatawa niyang sagot. Kaagad naman nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Seryoso ka? Paano kung hanapin tayo ng mga magulang mo? Kinakabahan kong tanong. Malabo yun. Hindi nila tayo hahanapin. Nakangiti niyang sagot sa akin. At bakit? Siyempre magtataka sila kung bakit hindi tayo umuwi. Kaya natural lang talaga na hahanapin nila tayo. Nakaingos kong sagot. Hindi yon. Alam nila mami at daddy kung nasan tayo. Kaya ipagpalagay mong kalooban mo. Baliwala niyang sagot sabay bitaw sa pagkakahawak sa aking bewang at naglakad patungo sa bathtub. Napansin kong naglagay siya ng sabon sa tubig
Kaya dahan-dahan na ako naglakad palapit sa kanya. Sakto lang ang temperatura ng tubig para makapag-relax ka at matanggal lahat ng pananakit sa katawan mo. Nakangiti niyang bigkas, sabay lahad ng kamay niya sa akin. Wala na akong choice kundi ang humawak sa kamay niya at kaagad niya naman akong inilalayan patungo sa bathtub at kaagad akong lumublob sa tubig. Tama siya, ang sarap ng tubig. Ang bango ng sabon na inilagay niya. Kaya feeling ko nare-relax ako. Yun nga lang hindi ko alam kung marerelax ba talaga ako. Lalo na at pagkatapos kong maglublob sa tubig, sumunod naman si Lucio. Pumuwesto siya sa likuran, kasabay ng pagyakap niya sa akin mula sa likuran ko.